Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Keely Bunker Murder Case. September 19, 2019, ipinagdiwang ni Keely Bunker ang kanyang kaarawan. Nakatanggap ito ng ticket para sa concert ng rapper na si H bilang birthday gift na gaganapin sa Birmingham Academy. Isinama ni Keely ang kaibigang si Monique sa panonood. Pagkatapos ng concert, nagplano ang mga itong tagpuin ng ilang kaibigan, kabilang na si Wesley Street. Si Wesley, isa ring 20 years old, ay ang kababata at sanggang dikit ni Keely. Nang matapos ang show, nagdesisyon ng grupo na magtungo sa isang nightclub. Makikita sa video footage ng magkakaibigan na sobrang nag-e-enjoy ang bawat isa habang nagtatawanan at nagsasayawan. Mababakas kung gaano kasaya si Keely habang sumasabay sa saliw ng tugtog. Nakuhanan rin si Wesley habang humahalakhak sa biruan nilang magkakasama. Nang magsara na ang club bandang alas 4 ng umaga, magkakasamang sumakay ng taxi pauwi ang tatlong magkakaibigan, sina Keely, Monique at Wesley. Nagpahatid ang mga ito sa bahay ni Monique. Nang makarating roon, inalok nito si Keely na doon na lamang matulog dahil sobrang late na at delikado nang maglakad ng solo pauwi. Nakatira si Keely 20 minutes ang layo mula kina Monique. Subalit determinado itong makauwi dahil may job interview pa ito para sa isang teaching assistant position. Nais nitong makapahinga ng maayos sa kanyang sariling higaan bilang preparation. Dahil dito, nag-offer si Wesley na sasamahan na lamang nito si Keely pauwi. Tutal, pareho lamang naman ang kanilang dadaanan. Bagay na agad namang sinang-ayunan ni Keely. Buong buhay na nitong kilala ang kaibigang si Wesley at malaki ang tiwala niya rito, kaya walang anumang rason para tanggihan ito. Bago umalis ang dalawa, nagbilin si Monique sa mga kaibigan na mag-ingat. At kumpiyansa naman itong sinagot ni Keely ng mga katagang, "I've got Wes. Wes will walk me back. It will be fine." Kinabukasan, hindi sumulpot si Keely sa kanyang nakatakdang interview. Kaya naman nabahala ang mga malalapit rito dahil alam ng mga ito kung gaano kaimportante para kay Keely ang araw na yon. Noon pa man, pangarap na ni Keely na makapagtrabaho sa mga bata at ang oportunidad na yon ang matagal na nitong hinihintay. Paulit-ulit nang kinokontak si Keely ng kanyang mga magulang at kaibigan subalit hindi ito sumasagot. Hapon na subalit hindi pa rin ito mahagilap. Kaya naman bandang alas 5 ng araw na yun, opisyal nang idineklara si Keely Bunker bilang missing person. Agad na naglunsad ng search sa pagtutulungan ng mga kapamilya, kaibigan at local authorities. Noon ay tinawagan na rin ng mga pulis si Wesley dahil ito ang huling taong nakasama ni Keely. Inalam ng mga ito ang mga pangyayari bago tuluyang maghiwalay ng landas ang dalawa ng huling gabing magkasama ang mga ito. Inamin ni Wesley na lasing ito ng gabing yun, bagamat ang naaalala nito ay naglakad ang dalawa patungo sa isang phone booth na malapit sa tinitira nito. At doon na umano naghiwalay ng landas ang magkaibigan. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita nito si Keely. Upang mas malinaw na matrace ang huling pinuntahan ni Keely, nagpatulong ang mga ito kay Wesley na samahan sa lugar na sinasabi nito. Isinakay ng otoridad si Wesley sa police car upang isama sa paghahanap. Nang makarating sa lokasyon, ginabayan ni Wesley ang mga pulis sa lahat ng nilakaran nila ni Keely. At doon ay unti-unting nabuo ang suspisyon ng mga ito kay Wesley. Nang tanungin kung maaaring mahiram ang cellphone nito, mababakas ang bigla nitong pagkabalisa. Tumanggi itong makikooperate kaya naman maigi nila itong minanmanan. Habang si Wesley ay kasama ng mga pulis, hiwalay namang naghahanap ang pamilya ni Keely. Hanggang maya-maya pa, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagmula ito sa tito ni Keely na parte ng search team. Natagpuan nitong wala ng buhay na katawan ng kanyang pamangkin. Nakadapa ito sa lawa at nakababa ang underwear hanggang tuhod. Bahagyang nakakubli ang katawan nito sa mga tuyong dahon at kahoy. Malinaw na tinangka itong itago ng kung sino mang killer nito. Samantala, habang sakay ng police van, ipinaalam ng otoridad kay Wesley na natagpuan na ang bangkay ng kaibigan nitong si Keely. Isang video ang inirelease ng pulisya habang nag-uusap ang mga ito.
Sa video, maririnig na sinabi ng officer kay Wesley na hindi nila ito inaakusahan ng kung ano, subalit bilang protocol, kailangan nila itong arestuhin para sa suspicion of murder. Makikita naman ang pagkagulat sa mukha ni Wesley na tila hindi mawari ang nangyayari. Kaya naman muling ipinaliwanag ng isa pang officer na parte lamang ito ng kanilang sinusunod na proseso. Pinayuhan rin ng mga ito ang magulang ni Wesley na noon ay kasama ng mga ito sa van na maging kalmado lamang habang isinasagawa ang investigasyon. Sa kanilang initial investigation, nabatid agad ng mga pulis na nagsisinungaling si Wesley. Mula sa GPS data nito, napag-alaman na salungat sa sinasabi nito na naghiwalay sila ni Keely at dumiretso na ito sa kanyang apartment. Na-track ng otoridad na nagtungo si Wesley sa Wigington Park kung saan natagpuan ang bangkay ni Keely. Katunayan, nahagip ng isang CCTV na magkasamang tinungo ni Wesley at Keely ang sinasabing park bandang 4:23 AM. Ayon sa report, sa video, mapupuna na idinidistansya ni Keely ang sarili sa kaibigan habang papasok sa park. Mula sa nabuong timeline ng mga pulis, 1 oras naglagi sa park ang dalawa. At hindi lamang yon. Ilang beses nagpabalik-balik si Wesley sa parehong lokasyon sa mga sumunod na oras. Simula pa lamang ay itinatanggi na ni Wesley na sangkot ito sa pagkamatay ni Keely. Bagamat ng paulit-ulit ng questionin, nagsimulang magbago ang mga kwento nito. Ayon sa unang statement ni Wesley, habang nagkukulitan sa park, sumampa ito sa likod ni Keely, dahilan upang matumba ito at tumama ang ulo sa poste ng gate na naging sanhi ng kamatayan nito. Subalit taliwas ito sa resulta ng autopsy ni Keely na nagpapakitang nasawi ito hindi sa head injury kundi sa pananakal. Bukod pa rito, natagpuan rin ang DNA ni Wesley sa loob ng katawan ni Keely na higit pang nagpatibay na hindi ito aksidente. Dahil sa mga inilatag na ebidensya laban kay Wesley, ang CCTV, GPS at DNA, muli na naman itong binagong kanyang istorya. Sa pagkakataong yun, isiniwalat nito na may nangyari sa kanila ni Keely habang nasa park. Nagkatuksuhan umano ang dalawa, naghalikan, hanggang sa umabot sa isang consensual sex. Nilinaw nito na ginusto ni Keely ang nangyari. Bagamat habang nagtatalik, pabiro niya umano itong sinakal ng nakatalikod. Subalit nadala umano ito ng kanyang emosyon, kaya't natuluyan niya ito ng hindi sinasadya. Inamin rin ito na kinaladkad nito ang katawan ng kaibigan sa lawa at tinakpan ng mga sanga upang itago ang krimen. Iginiit ni Wesley na nagpanik na ito nang makitang wala ng buhay si Keely at sa takot, wala itong naisip kundi ilihim ang nangyari. Ilang beses umano itong nagpabalik-balik sa lugar upang siguruhin na walang makakakita sa bangkay. Samantala, ilang witness rin ang lumitaw at nagkumpirma na nakita si Wesley malapit sa lokasyon ng bangkay ni Keely. Ilang beses pang nag-iba ang kwento ni Wesley ukol sa nangyari. Ngunit wala ni isang pinaniwalaan sa mga itong prosecutors. Kumbinsidong mga ito na pinatay si Keely sa sakal dahil sa dami nitong galo sa leeg na nagpapahiwatig ng desperasyon nitong kumawala sa kanyang inaakalang kaibigan. Sinasabing nilinlang ni Wesley si Keely na magtungo sa park nang magkunwaring maninigarilyo. Dagdag pa sa mga ebidensyang ito ang natagpo ang damit ni Wesley ng gabi noong September 19 na may mga marka ng dugo na tugma sa DNA ni Keely. May mga bakas rin ng makeup at laway ng biktima sa t-shirt nito. Teorya ng prosecution, isang kasinungalingan ang sinasabi ni Wesley na ginusto ni Keely ang kanilang pagtatalik. Bagkus, nang gabing mapaslang ito, sapilitang sinamantala ni Wesley ang kahinaan nito at inakalang mapapapayag niya ito. Malinaw na hindi lamang kaibigan ang tingin nito kay Keely kundi higit pa. At nang tumanggi ang dalaga, hindi ito matanggap ni Wesley. Kaya naman inatake niya ito hanggang sa lagutan ng hininga. Dagdag pa ng mga ito, umaabot ng ilang minuto bago tuluyang mapaslang ang isang tao sa pananakal, kaya naman imposible ang sinasabi ni Wesley na aksidente lamang ang nangyari. At ang isa pa sa nakakakilabot, matapos patayin si Keely, umasta si Wesley na parang walang nangyari. Kalmado itong umuwi sa kanyang tahanan at saka natulog. Bumalik lamang ito sa park kinabukasan upang pagtakpan ng kanyang ginawang krimen. Kinalaunan, nagsilitawan ng iba pang mga biktima ni Wesley.
Tatlong babae ang nag-akusa rito ng pangahalay na nagresulta ng 7 magkakaibang kaso nito mula pa noong 2015 hanggang 2019. Bukod sa natanggap nitong guilty verdict sa murder ni Keely, una na itong nahatulan sa mga dati pa nitong pagkakasala. Sa huli, nasintensyahan si Wesley ng life sentence na hindi bababa sa 29 years na pagkakakulong bago ito mabigyan ng parol. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.